May kahilingan para sa unang asul na manlalaro na sipain ang bola. Patlang, Timur address. Bumaba, kailangan nating anyayahan ang pulang manlalaro na Hibiao. Blue side player Nanche. 24 na taong gulang mula sa Thailand. Taas 176 cm. Career record 89 games. 52 panalo at 21 kos laban sa mga kalaban. Pulang side player Hibiao. Ngayong taon, ako ay 21 taong gulang mula sa China. Taas 176 cm. Ang kanyang profesional na record ay 1-0 panalo sa 11 laban at 4 na peres ng kamay. Napakabata pa rin niyang manlalaro. Inaasahan namin kung ano ang magdudulot ng larong ito sa lahat. Ngunit ang referee ng larong ito ay si Huey Hao. Mangyaring palakpakan. Kamusta mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa EMEA Legend World Fighting Championship. Isang 65 kilo na kompetisyon. Nanche Chinese player Hong Fang Hibiao. Hindi madali ang Nanche na ito. Ipinanganak sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang Panginoon ay si Shama, na tumatagos sa binti ng puso. Isang henerasyon ng mga Grandmaster ng Muay Thai. 24 taong gulang. Naglaro ng 89 na laro. 52 panalo. Nasaan si Hibiao? Ito ay isang 21 taong gulang na teenager na Chino. Mula sa Hangzhou, China. 1-0 panalo sa 11 laban. Ang Nanche na ito, siya rin ang kampiyon ng Thai Galenong. Malakas talaga ang lakas. 24 taong gulang, angkop din ang edad, halos 100 mga laro ng karanasan sa kompetisyon. Ito na ang tamang panahon para tumaas. Magaling sa pagsipa ng mga binti ang kabayong buhangin sa binti. Ngayon ay tila isa na lang. Kalayaan sa pagkakaroon ng mga pangunahing kaalaman sa sanda pagsasanay. Mga mandirigma, isang duel laban sa isang manlalaban sa buong estilo ng Muay Thai. Ito Hibiao ay isang manlalaro, palayaw gunpowder. Isang punto lang ito sa field. Isang napakapasabog na kahulugan. Tingnan ang mga disipulo ng gunpowder na nakatagpo ni Shama. Ano kaya ang magiging resulta? Maaari mo bang sunugin ang kabilang partido? Nasa 2 kamay pa rin ako na nagtatanggol. Pagkatapos ay iangat ang iyong mga binti sa harap. Huwag lumipat, naghihintay sa iyo na umatake. Nanche ay 3-dimensional na pag-atake. Ang dalawa ay nalilibugan. Sa sandaling may espasyo sa pagitan. Puwang, pumasok kaagad. Naranasan pa rin ito. Sinubukan ni Biao na hanapin ang direksyon ng pag-atake. Tila may tiwala si Noynoy. Ang taas ng dalawang tao ay pare-pareho. Ang tuhod na ito ay napakatumpak. Ilang beses na itong, dito na nag-atake si Biao. Inalis ng mga paa ni Nanche ang pagbara. Napakatumpak. Ngunit ang Nanche na ito ay pa rin, sa sandaling pumasok sa pagkumpog. May mga pagkakataon na may mga mid-range na suntok. Ito ay isang malaking suntok sa likod. Napakatay. Dai suntok. Ang kamao ay talagang pinipilit ang buong katawan. Sa tuwing nais mong ibagsak ang ibang tao. Sa katunayan, minsan ay tinamaan. Napaka nakamamatay. Ngunit ito ay talagang hindi madaling pindutin. Dahil ito ang kailangan. Sapagkat mayroong isang link ng pambalot ng mukha, kaya't sinuntok niya ang buo niyang katawan. Matapos itong ilibing, hindi siya natatakot na hindi makasabay sa mga susunod na paggalaw. Pumasok ako kaagad. Simulan kaagad ang panloob na bahagi. Alam mo, ngayon lang namin napanood ang slow motion replay. Nanche strides na may isang malaking likod suntok. Mabigat talaga ang suntok na ito. Hilahin ang istante, tulad ng pagguhit ng busog at pagpapaputok ng mga palaso. Unang pag-ikot, sa katunayan, sa palagay ko si Nanche, higit pang mga mandirigma ng Muay Thai,
kaysa sa nakita natin. Mataas pa rin ang dalas ng kanyang pag-atake. Medyo mas mabilis din ito sa ritmo. Isang bapor sa 8 braso na paggalaw ng mga Thai. Ang tuhod na ito, sa pagkakataong ito ay pinagsama-sama. Ang tuhod na ito ay nakatahi sa ganitong uri ng tahi. Ito ay tunay na tumpak, kahit na sa proseso ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Agad na umakyat ang tuhod na ito, at ang puwersa ay napakahusay. Kanan. Alam mo, totoo talaga ang kanyang front leg. Nang gusto ni Hibiao na pumasok at suntukin ang front hand na ito, hinawakan niya ang kanyang mga binti sa gitna. Alisin ang taba mula sa tiyan ng ibang tao, kasabay nito sa likod ng katawan. Dapat pa ring pumasok si Hibiao at makipaglaban sa kabilang partido ngayon. Ngayon tingnan natin ang pagpindot sa katamtaman at mahabang distansya. Sa mga tuntunin ng pamamaraan ng binti, hindi kayang labanan ni Hibiao ang kanyang kalaban. Medyo nag-aalinlangan pa rin siya, dahil kailangan lang niyang gumawa ng isang galaw na parang isang nakakasakit na suntok. Nakita mo na ang mga paa ni Nanchay ay nakataas. Dapat itong maging sipa na may sipa. Kapag nagpahinga ka na, ang knee lift na sinisipa ko ay agad na naging sweep kick gamit ang aking front leg. Kanan. Sa katunayan, ito ay upang buksan ang pinto kung nais mong pumasok. Hinaharang ka ng pintuan mo. Ang pintuan na ito ay eksaktong pagsipa at pagsipa ni Nanchay. Sa tingin ko kung gusto ni Hibiao na pumasok, upang i-bypass ang pedal na ito ng kanyang front leg. Hadlangan ang gayong tuwid na linya. Pumunta sa magkabilang panig. Kung tama ka, mag-ikot ka na lang. O gumamit ka ng ilang mga pagkukunwari. Kanan. Linlangin ang kalaban. Linlangin ang kalaban. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang lakas, papasok ka kaagad. Nakikita mo na ito ay isang tipikal na isa lamang. Kapag pumasok ang kabilang panig, itinaas ng kabilang panig ang kanyang mga binti. Isang tuktok out. Susundan kita. Panatilihin ang iyong distansya mula sa iyong mga kamao. Hindi mo pa ito matatamaan. Itulak ka pabalik. Dapat talagang pagsamahin mo ang higit pang mga kombinasyon para sa greeting card na ito. Variable na linya. Dapat may mga kamao at binti, pataas at pababa, kaliwa at kanan. Ito ay isang solong punto lamang na pag-atake ng isang panig. Hindi talaga madali ang makalusot sa kanyang pagtatanggol. Ngayon ay medyo advanced na ito at hindi ko pa nagsisimula. Pakiramdam. Ito ay lubhang mapanganib. Alam mo, kapag tayong mga manlalaro ng Muay Thai ay karaniwang nakaharap sa mga suntok ng isa't isa. Sa katunayan, mayroong dalawang paraan upang ipagtanggol. Isa na rito ang pag-urong ng katawan. Sumandal at suportahan ang iyong mga kamay ng sabay-sabay. I-block ka. Umiwas muli sa iyong tatlong suntok. Maaari ka rin itong itulak ng hiwalay. May isa pa, umaatake ka lalo na ng matindi. Samantalahin ang panloob na pagkubkob na ito. Ganitong uri ng pagsisimula. Ibaon ang iyong ulo at ibaba ang iyong ulo. Pagkatapos ng pag-iwas sa iyong mga suntok, malapit na ang katawan, hindi ka makakagawa ng pagkakaiba. Natapos ang ikalawang laro. Hindi pa rin maganda ang paraan ni Hibiao. Maaari akong pumasok at makipaglaro sa aking sarili, tulad ng isang bentahe ng pinagsamang boxing. Sa palagay ko sa ikatlong laro, dapat si Biao ang nag-iisa. Paano ako makakapasok dito? Mag-isip ng paraan, nakaharap sa timog. Hulaan ang paglipat. Sa katunayan, ito ay napakatalino. Patuloy na naglalakad patungo sa ibang tao sa labas. Ngayon ay nahaharap sa problema si Hibiao. Pagkatapos ng pagpasok, paano makitungo sa ganitong uri ng Nanchay? Uri ng pamamaraan na gumagamit ng malapit na pambalot. Lumiko sa iyong pag-atake ng kamao. Kahit na, bagamat sa oras na ito ay nakakulong,
Hindi ito maaaring maging katulad ng Muay Thai, ay nangangahulugan na ang mga halamang singaw sa aking mga paa. Ngunit talagang kinokontrol nito ang iyong balanse. Magiging mahirap para sa iyong mga suntok na magamit ng epektibo sa panloob na zone. Maliban kung ang kanyang mga suntok ay may kakayahang maging katulad ng mga ulo ng dragon ng Griego. Pagkatapos ay kapag ang kabilang partido ay pumasok sa panloob na pagkubkob, ilang katawan lang ang umaatake sa katawan ng uppercut. Maaari nitong sirain ang lahat ng mga desperadong pagkakasangkot sa mundo. Kaya ang ufuk na ito ay mayroon ding limitadong paraan upang hampasin ang tiyan. Ang hulaninan na ito ay medyo nakaka-relax. Relatibong pagsasalita, ang kalaban Hibiao. Medyo mahigpit ang katawan na ito, walang paraan para magawa ito ng mabilis. Sa katunayan, nakikita mo kung ano ang tinitingnan natin ngayon. Ito ay nilalaro hanggang sa ikatlong pag-ikot. Mas mabilis talaga si Nanchay. Ang kakayahan ng kanang kamao ay average na tuhod. Bagamat mayroon ding, ngunit hindi gaanong maraming welga. Epektibong pagpatay, hindi partikular na mabigat. Sa katunayan, may mga epektibong hit. Hampasin ang katawan ng kalaban. Marahil ay isang pagpatay sa braso. Kanan, alam mo pero nakaka-relax siya. Nakaka-relax. Sa totoo lang, si Biao, dapat ay mas maluwag. Marami pang paraan, lumipat ng higit pa sa labas ng ibang tao. Ang tinatawag na artista na naman siya. Ito ay isang posisyon sa pagsakay sa lane. Sa posisyon na ito, dapat mong gawin ang kalamnan ng pituitary sa lupa. Ginamit ni Nanchay ang dalawa para pindutin si Hibiao nang mahulog siya sa lupa. Maaari kang magpahinga ng maikling panahon. Sa palagay ko medyo negatibo ito. Alam mo, ngayon lang ito ay kalahating tuhod at kalahating paa. Medyo malayo pa ang distansya na ito. Ang binti na ito ay maaaring walisin at tamaan sa gitna ng Hibiao. Kung pumasok, tuhod iyon. Ang tugma na ito ay napakakahina-hinala ng SLA. Pagsakay na naman. Naglaro kami ng standing kickboxing. Alalahanin mo na lang si Noynoy. Walang silbi ang pagsakay. Medyo naramdaman ni Nanchay na may pagkakataon siyang manalo sa oras na ito. Tayo ay nasa malayang pakikipaglaban. Sa katunayan, hindi ito hinihikayat. Ito na ang ikalawang kalahati ng laro. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa isang malaking kompetisyon. Nagsimula akong magpahinga o magnegatibo. Paghaharap, ngunit sa mga lokal na kompetisyon ng Muay Thai sa Thailand. Sa kasong ito, halos lahat ng laro, sabihin mo na lang na may isang manlalaro na naitatag ang kanyang sarili. Sa kaso ng isang malaking panalo, sa ikalimang inning, wala nang pagkakasala sa ikalawang kalahati. Laro ngayon, ang dalawang manlalaro na ito, sa palagay ko si Nanchay ay, bagamat ipinanganak siya sa isang kilalang pamilya, nagkaroon siya ng ilang sipa, tinamaan ito sa braso ng kanyang kalaban, o sa katawan. Ngunit ang pagpatay na ito, parang hindi na natin ito nakita sa nakaraan. Pindutin ang binti ni Hibiao, kahit na ito ay isang sipa sa braso ng kalaban. Ang kabilang partido ay hindi rin makayanan. Okay, isa pang laro. Sa huli sa larong ito, sino ang maaaring manalo? Hintayin na lang natin ang referee. Ibigay sa amin ang pangwakas na grado. Inihayag sa susunod. Ang huling resulta ng laban na ito, ang hukom no isa ay 20 tandang bawas 28. Nanalo ang no 2 20 tandang bawas 28. Nanalo ang no 3 28 tandang bawas 20. Ang huling resulta ay nanalo sa kulang panalo. Nanalo sa pamamagitan ng isang makitid na margin. Ngunit kailangan pa rin natin batiin ang ating Chinese player na si Hibiao.